Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan tayo naroon? Ano man ang ating mga ginagawa? Una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasaadin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari, iisang Diyos, magpas sa walang hanggan. Mga kagabay, naghahanap tayo ng kaligayahan. Nais natin ang magiging masaya tayo. Nais natin ang wala tayong problema. Nais natin ang wala tayong mabigat na iniisip. Nais natin ang kasiyahan, ang magagalak tayo, ang nakatawa tayo, ang nakangiti tayo. Hindi maganda ang nakasimangat tayo para sa atin. Smile naman dyan. Pare ko, ngiti naman. Pero wag naman yung ngiting aso. Huwag naman yung ngiting demonyo. Yung simple ngiti na nagmula sa iyong pusong nagmahal sa kapwa. Mainap ang kaligayahan. Hindi natin alam. Habang hinahanap natin ang kaligayahan, lalo itong maging mailap sapagkat hindi tayo masasiyahan. May isang ama. Nang araw na yun, wala siyang masumpong ng trabaho. Isang construction worker na yung araw na yun. Kailangan niya kahit pambili man lamang ng bigas. So, dumaan siya sa kanyang simbahan. Nagdasal siya, Panginoon, kahit na sa araw na ito man makain na man lamang kahit kanin ang aking mga anak, makakita sana ko ng talagang seryoso siya. Taimtim ang kanyang panalangin. Kailangan niya. Ngayon, narinig ito ni Father na kakatapos lamang na nagmimisa. Alam naman natin dyan sa altar, may mga, parang mga butas-butas dyan, mga sa dinding ng altar, sa likod at sa labas ng altar, saka yung tinatawag nating sakristiya. Sa nagbibisa ang mga pare, ang mga altar servers, narinig ito ng pare. So, naawa yung pare. So, dumukot ang pare sa kanyang paayos na siya. Dumukot siya. At tinuhulog niya doon sa isang sa butas na tamang-tama lang doon sa altar. At bumagsak yung pera doon sa harapan ng nalangin na ama na humingi ng pambili ng bigas. So, nang makita ito ng ama, ay, Diyos ko, pira. Di man lang sinabing, Diyos ko, salamat. Ay, Diyos ko, pira. So, dinampot niya ang pira. Binilang niya, Lord, paano ito? Ano ang ulam namin? Napakamot lang sa ulo yung pare. Ibig sabihin dito, sa ating joke-joke na ito na kung manalangin tayo, huwag nating banggitin na ang kailangan natin 10 piso, 20 piso o piso lang. Kailangan gawin nating broad ang ating pangangailangan. Yung may karagdagan, ika nga, may karagdagan. Diyos ko, bahala ka na, pangangailangan ko ito, alam mo ang pangangailangan, so ikaw bahala. Yan ang dapat na pagdasal. Yung hindi mo bigyan ng presyo ang Diyos. Kung bigyan ka lamang ng hiningi, hindi ka masiyahan. So, hindi ka maging, Diyos ko naman, pagbibigay ka lang naman, bakit kulang? Diyos ko naman ito, makabila ko ng bigas, mayroong kanin, hindi tayo masyasahan. Kapag bigyan tayo, gusto natin may karagdagan. Ganon din kung manalangin tayo. Ngunit ito ang sekreto ng tunay na kaligayahan.
ang paggawa ng kabutihan. Ang ibahagi natin ang ating ang ibinigay sa atin ng Diyos, ibahagi natin sa ating kapwa. Halimbawa, paglabas mo ng bahay, may nakita kang, halimbawa lamang, isang taong nadapa sa harapan mo na habang naglalakad ka. Kung yan ay matulungan mo, makagawa ka ng kabutihan. Parang ang feeling mo, parang napakasaya mo. Ay, nakatulong din ako, nakagawa din ako ng kabutihan. So, ibig sabihin, anuman ang maliit na bagay na nagbigay ka ng kasiyahan sa iba, nasa iyo din ang kasiyahan na ibinigay mo sa kapwa, ibinigay sa iyo ng Diyos. Tayo, hindi naman tayo mayaman, pero magagawa natin tumulong sa kapwa. Hindi ang halaga ng iyong ibibigay nasa pangangailangan o sa estado ng isang tao. Halimbawa, mayaman ang kapitbahay mo, bakit mo patulungan? Makipagkapwa-tao ka na lamang, mayaman siya. Pero kung sa isang pulubi, buong puso, tapos puso kang nagbibigay, tapos puso kang nakakaloob ng tulong, isa yung tunay na kaligayahan. Kung sa loob ng isang araw, makagawa ka ng 10 kabutihan, abay, almusal, nakagawa ka ng 3 kabutihan, pananghalian, nakagawa ka ng 2 kabutihan, bago ka umuwi, bago ka natulog, nakagawa ka ng 5 kabutihan. Sa loob ng araw na yan, masaya ka, happy ka. Yung mga problema mo, nakakalimutan mo. Sapagkat ang paglilingkod na pagmamahal ay nagbibigay ng totoong kasiyahan. At kung ano man ang ipagkakalob sa atin ng Diyos, huwag tayong humingi ng labis-labis. Pabayaan natin ang Diyos na magbibigay sa atin. Sa madaling salita, magiging mapapakamuga tayo. Kilala natin ang ating mga sarili. Nakikibahagi tayo sa kapwa. Maligayang maligaya na tayo. Maraming mga mayayaman na hindi nasasahan. Hindi sila masaya. Mayroong magkapitbahay, isang mayaman at isang mahirap. Nagtataka yung mayaman, bakit yung kanyang mga anak nabusog sa mga masasarap na pagkain. Mga payato, samantalang yung kanyang kapitbahay, ang lulusog ng mga anak. Kaya nag-ano siya ng detective kung bakit ganon. At narinig niya na sumasabay yung mahirap sa kanilang pagkain. Kung ano yung kinakain, ganito yun. Sabihin ng ina, anak, ito fried chicken, ganito, kain mo ito, ganito. Ganon din ay sa kapitbahay. Anak, fried chicken. Sa madaling salita, imagination ang ginawa ng mahirap na pamilya. Ngayon, sa inggit ng mayaman, idinimanda niya yung mahirap na ninakaw ng pagkain. Ay, walang problema para sa isang mahirap. Anong sinabi ng mahirap? Judge, babayaran ko yung sinasabi niyang ninakaw ko. So, kumuha ng maraming barya ang mahirap, nilagay sa lata. Judge, hindi ba ang ninakaw, ang sinabi nilang ninakaw ko, ang amoy, ang sarap ng kailang pagkain? Ito, Judge, kinalob niya yung lata. Ang tawag niya, inano yung lata, tumatangin-tingin sa lapi. Yan din ang bayad ko, Judge. Sapagkat ang kinain namin ay imagination. Imagine na rin niya. Itong taginting na perang ito ang sa bayaran ko. Joke lang ito, pero ito ang totoong buhay. Kaya masahan tayo sa pagkakalob ng Diyos. Magiging maligaya tayo. Bariya man o buo, tanggapin natin ng buong puso. Huwag natin kainggitan ang ating kapwa. Huwag natin ipagkait ang ating mga tulong.